Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDD, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, eto pong si Tatay Diggs nila na napikon dahil po nalagas niya ang mga miyembro ng PDP. Pero interesado naman po siya kay Chavit Singson. Ngayon, eleksyon na. Ilang buwan na lang. Po. So, as PDP chairman, meron na tayong dalawang siguradong kandidato. Unang-una. Dalawang siguradong kandidato. Grabe, no? Ang tindi, ha? Kala ko ba may Duterte magic? Bakit parang walang may gustong sumali? Dalawa. Ano na si Ipe? Ano na yun? Nagbabago na ba ang isip? Nakakaramdam na ba? Di ba? Ano masasabi niyo na si Tol, iniwan na tayo? Iniwan na sa Tolentino eh. I'm sure that hindi naman sa pang-ano, but it will be an inherent duty of a political party to come up with something slate. At the very least, itong senatorial. Maybe ko hindi ka na kumakuha, but if I can get siguro impamator from the patawag pagunan, then we can come up with a slate. I-complete na lang. Yung ngayon nandyan, susuportahan namin. Kung sino I-complete na lang. Ilan po yung candidate dapat sa senatorial? So, kailangan po natin ay 12 senators po ang kailangan natin. Di ba? This coming 2025 election, midterm. So, dapat meron kayong kandidatong 12 para masabi talagang malakas kayo. I-complete na lang daw. Bakit? Ilan pa ba miyembro ng PDP? In addition, kami ng reserva na kung may bagong sasampa na nangangarap ang magkakaroon ng bagong sasampa. tumakbo laglab ko na lang yung hindi masyado, hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan. O yung ayaw ko yung mukha. Pero sino nga po, si Senator Tol Tolentino na nakasama doon, na tumakbo rin ng senador, doon kayo tumakbo ng presidente. Diba? Kaya inulit ni Harry Roque kasi ang layo ng sagot. Layo ng sagot niya. Paalam na po sa PDP laban. Inasahan niyo ba yun? Naalis siya ng PDP? And ganito yan Hindi ko inasahan. Pero sinabi. Hindi niya inasahan. Nalalayasan sila ni Tolentino. Natural, alam mo, maski naman ako Isipin mo, di ba? Ikaw nakikipaglaban ka alongside with the Philippine President yan sa West Philippine Sea. Diba? Tapos kasama mo sa Senado, mga alipores ni Digong, mga kapartido mo, na mga tutarin para bayaran ng China. Oh. Tapos ikaw mga bayan, sasama ka pa ba kay Duterte? At dito kay Labato de la Rosa, kay Bongo? Siyempre, iwan mo yun, di ba? Lalo na yung public clamor ngayon. Kapag ka baka China, i-ocho derecho natin. Yan ang sabi ng mga Pilipino ngayon. Hindi kami boboto ng mga taksil sa bayan. O syempre, alam mo naman si Tolentino. Kilala po yan si Tolentino na naglalaro sa politika. Di ba? Tolentino is si Senator Tolentino is a certified political butterfly. Kung saan ang magandang bulaklak doon ito. Kay Duterte, ang sama ng pangit na nga ng bulaklak, ang antot pa ng halimuyak. Natural, iiwanan. Kahit naman siguro bubuyog na pangit, o kaya naman yung cute na bubuyog ng Jollibee, lalayasan yan Di ba? Sabi mo, tatalo ko sa halalan dahil gidigong, bubuntot mo. Nako. Tapos ikaw nagpapakahirap ka para sa pangalan mo. Sisirain ka lang ng dating presidenteng taksil sa bayan. Oh. Sagil, ang maganda naman kay Fahan. Pero sinabi niya Sagil, Ayun, sinabi daw sa kanya. Maganda naman kay Senator Tolentino is, nag-usap kami. Sabi niya, alis ako, iiwan ko kayo. Odlipat na ako. So, kung tanongin mo ko ngayon, ang lupit ng pagkakasabi ni Tolentino, no?
Parang nai-imagine ko yan nung marinig ko 'to, eh. "Oh, iiwan ko na kayo, ha?" O kaya kinausap daw siya, eh. Sinabi sa kanya na, "Oh, paano ba yan? Iiwan ko na kayo." Sa loob siguro ni Duterte. Ina, naiwan na lang sa akin dito is 2 bobo plus isang, kengkoy. Sino kaya yung kengkoy na senator? Kung susuporta mo sa kanya o hindi, iniwan niya kami. Hindi, iwan ko rin siya. Tama. Wala ka namang magagawa kay Tolentino. Hindi ka naman makapagdadala ng boto kay Tolentino. 'Di ba? Wala nang Duterte magic. Because the Duterte magic, the real magic is in the hands of the Marcos loyalists na sumuporta sa'yo. Nasa kamay ng mga Pilipinong umasam ng magandang kinabukasan sa ilalim ng iyong mga pangako. No, hindi ng mga panggagago mo. 'Di ba? Kaya kami sumuporta sa iyo. Kaya ka binoto ng mga tao. Ako hindi ko siya binoto. Miriam Santiago BBM ako noong 2016. Pero dahil po siya ng presidente, ginalang ko, sinuportahan ko at pinagtatanggol ko palagi. Pero lagi kong sinasabi, kapag kataksil sa bayan, kasi may mga nagsasabi na sa akin na, GDB, si Digong, pinagtatanggol mo yan, taksil sa bayan yan. Kala ko ba, aktivista ka. Kaya sabi ko, kapag kataksil sa bayan, tabla-tabla tayo. Pag para sa bayan natin, kampi-kampi tayo. Kaya di ba sinabi ko yan ng Trillanes? Like, if I go out to campaign forcefully, I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Bisabel, hindi ako bilib sa inyo eh. Tapos susuportahan kita. Alam pala niya na hindi bilib sa kanila. Pero he was right. Ba't mo nga naman susuportahan? Nilayasan kayo and don't even mention the name. Alam niyo kapag siniraan niya si Tolentino sa kampanya na wag niyang botohon kasi Tolentino kasi inewang kami, wala rin naman mangyayari doon eh. Kasi yung mga hindi boboto kay Tolentino, kabilang po doon sa 16% na mga naniniwala kay Duterte. So sabihin naman niya na iboto ninyo si Tolentino, wala rin hong mangyayari. Bakit? Hindi naman po nakabilang yung mga taong sinabihan niyang yun, hindi rin naman siya susundin ng mga yun. Sabihin nila, hindi, strategy lang ni tatay yan. Di ba? Yan ang diskarte nun eh. Pag sa tingin mo contradicting, sabihin namin dati, alam mo JDB, ano yan eh, strategy lang ni tatay yan eh. Hindi ka pa rin nasasanay. Wala na. At ako naman, ang sa laro na ito, iniwan mo ako. Bakit kita susuportahan? Si Governor Chavit Singson po, ano tingin niyo? Will you include him in a Senate slate? And ano ba tingin niyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment niyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? Ako, the first place, I will answer your question, yung una. Pesa, susuportahan ko si Chavit, kaibigan ko. At, so, si Tolentino din niya kaibigan? Seasoned politician yan, correct? Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay na niya sa kataglaga sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino kung ano doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema yan. Hindi yung graduate na mga summa cum laude na mga cum laude tapo, pagdating doon magsalita, hindi nila kapa yung, araw talaga yung, ano yung kate doon sa baba ng Filipino community. Chavit Singson, doon lang yan. Not because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming alaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin niyo, tatakbo siya sa PDP, kababayan niya yung presidente, no? At lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, nagkaisa na, nagkuwaris na doon sa PSP. So, bakit po sasama sa ati resong si Chavit Singson? Ako! Naiirita na si si Harry Roque, sabi niya Harry Roque, ang ina matandang to, hirap umintindi ng tanong. Simple lang yung tanong.
Hindi naging gets. Ang layo ng mga sagot eh. Mas gusto ko ako na mag-isa. Mangkulit kasi ni Harry Roque. Pilit na pinamumukha. Nakakataka rin kasi yung tanong ni ni Harry Roque na sa tingin niyo po bakit po sa di ba? Tatakbo sa PDP kababayan po ni Chavit ang presidente. Sabi niya, kahit ako mag-isa. Ako lang ang PDP. Ako lang ang PDP. Magsialisan na kayong lahat. Magsialisan na kayong lahat. Hindi aalis si Harry Roque dyan kasi wala nang lilipatan si Harry Roque. Di ba? Terrible naman yung party list. Ito mga kababayan, nabigyan ko kayo ng tip. Para hindi ho makalusot si Harry Roque sa halalan, kailangan ang party list po sinasabi sa atin, sa taong bayan, sino-sino ang inyong nominees. At pag nakita po ninyo ang pangalan ni Harry Roque, kahit anong ganda pa ng performance ng kanilang kasalukuyang representative, huwag nyo na pong iboto. Kasi nandun si Harry Roque. Diba? Kasi ang mangyayari po niyan ay yung mga nasa una, halimbawa, pang-apat siya. So yung kasalukuyang nasa unahan na yung uupo, pag nanalo sila, naka 2% ng boto, papag-resignin, babayaran lang yan, mag-resign ka para umangat si Roque. Di siya na yung uupo. Oh. O pero, mas maganda para sa akin na tatakbo. Nadulas ang dila eh. Mas maganda para sa akin na tatakbo. Diba? Naisip niya, kaka muna. Ito iniisip na naman niya paano tayo bubudulin eh. Diba? Sinadya niyang putulin yan eh. Para mag-isip ang mga Pilipino na, huy, tatakbo si Tatay Diggs! Kawawa tayo pag ginawa niyong senador yan. Kongresista nga lang eh, hindi malaman kung saan ang opisina niya eh. Oh, di ba? Ang tanong nga, pumasok ba ito ng opisina? Oo naman. Pumasok naman ng opisina. Saan ang opisina sa Kongreso? Sa kantin. Ang PDP, magsialisan na kayong lahat. O pero, mas maganda para sa akin na tatakbo lahat doon sa kabila. Kung may gusto magpunta dito sa amin patulong, tignan ko. Sila na, ano yan, Lorena? Dalawa na lang sila ni Jaime, maiwan. It's about sincerity, not to me, not to everybody, but to the Filipino people. Ayan tayo eh. Diyan tayo nadali eh. Para sa mga Pilipino. Diba? If you destroy the youth of my country, I will kill you. If you destroy my country, I will kill you. Puro ganun eh. Kaya sabi natin, grabe, malasakit tatay ko. Nakalaunan. Masakit pala. Sabi niya, mahirap ka! Wala akong pakialam sa iyo. Putang na ka. Susuportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko na makakatulong ka sa bayan. That you'd put the Filipino first in your agenda. Wala akong di ko kailangan pera mo, di ko kailangan pagkaibigan mo. Wala naman akong kaibigan na nanaro. Wala na, wala. Patay, eto wala siyang kaibigan nung nanalo siya. Senator Amy Marcos, dinidenounce ka na ni Duterte. Sabi mo, kaibigan mo siya, kaibigan ka niya. O hindi kanya kaibigan, ano kanya, jowa? Kung utang na loob, ang akin yung Pilipino. Walang utang na loob daw. Kaya po, ganyan lang niya gaguhin si PBBM. Diba? Na ang gusto niya, kontrolado niya ang CPBBM. Kailangan si PBBM mag-busy na naman uli sa isa pang Duterte kay Sara. Kaya lang nung si Sara, nag-busy, nagalit siya. Diba? Ano yun? Kaso yung country pala ni Tandang Duterte ay China, aray ko. Kung makita ko if I could feel or Diba? Anong karapatan nito na alamin kung ang isang kandidato ay makakatulong para sa taong bayan? Siya nga mismo na magdidetermine nun, hindi nga makatulong sa taong bayan eh. Tama bang ipaubaya mo Pilipinas?
'di ba? Sa mga incheck. Ang ekonomiya natin, iasa mo sa mga incheck. So, ang totoo nito, wala pong nasimulang negosyo ang Duterte administration. Ultimo pogo, ito po'y negosyo ng mga incheck, 'di ba? Nasangkot sa mga katiwalian ng mga kaibigan niya. I know that you are for the Filipino, taong Pilipino, yung tao talagang Pilipino. Kisa mahera o mayaman yung Pilipino. Kasi kung bote ang ibang politiker, para sa mahirap lang ay dating ng panahon naman, mahirap po pati yung mayaman. Wala, tulungan mo lang yung Pilipino. Ayan, EPO, get a priority list of how to go about helping the Filipino. Mas maligaya ako pag inuna mo yung talaga na kailangan ng tulong. At ito yung masa. Hindi pa rin naabala, Mayor, na ito yung punta ng ospital na walang medisina. Yan, ito yung punta ng ospital na walang pambayar sa ospital, pati hindi mo kabili ng kung antibiotics, ganun. Mahal yan eh. Lalo na yun, punta ng ospital. Uy, mura lang ang antibiotic, ha? Di ba? Mura lang naman yan eh. Isa pa, tignan mo ha, meron tayong PCSO. Meron tayong PhilHealth na yung health coverage, yung coverage po doon, mas pinarami pa, mas pinalaki pa yung percentage ng coverage na binabayaran ng gobyerno natin. 'Di ba? Oh. Eh nung panahon ni Duterte, ano ba nagawa nila sa PhilHealth? Hindi ba talamak doon yung nagkakaroon nga ng investigasyon doon ano bang apelyido nito yung dating presidente ng PhilHealth? Oh. Panahon niya yun. Yung talamak yung issue doon sa corruption sa PhilHealth. Ano nagawa nila doon? Ano ginawa pa nila kung concern sa healthcare natin? Ano yung bakit nagkaroon ng kaganyan-ganyan tayo sa Pharmally? 'Di ba? Inilipat yung magkano 47 billion, 'di ba, sa PSDBM para si PSDBM ang mamili ng mamili. Tapos ang kasabwat, etong kaibigan na naman ni Digong, 'di ba? Pharmally, grabe yung ginawa nila roon. Overpriced sa mga obsolete ng mga produkto. Expired na. Grabe yun, si Morales din yun. Dating opisyal ng military. Tapos Morales din, yung pulburon niya ngayon, ang hilig ni Duterte sa walang moral. 'Di ba? Tapos may mga cancer. Kung hindi magtulong yung Philippine Charity Sweepstakes, yung PAMCOR, sa bagay, in fairness to the mga legal entities natin, who are input charitable endeavors, gumagana naman sila. So, maligaya, hindi pa kayo naabala na hindi kayo na bita PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng presidente. Ang gago rin ng tanong ni Roque, no? Makipag-alyansa si Duterte sa PFP. Ang tanong, tanggapin kaya yan? Isa po sa mga mataas na opisyal na ngayon ng PFP, etong si PBBM at saka etong si Sandro. Dismayado na kasi rito si Harry Roque sa mga pinagsasagot ni Duterte. Ang hinahangad kasi rito ni Akla, kagawin na naman ni Duterte yung ginawa niya noong January 28, 2024 na sasabihin ko sa inyo, meron tayong presidente na bangag noon, bangag pa din hanggang ngayon. Putang ina nyo mga Pilipino. Yun ang inaabangan ni Harry Roque rito. Kaya pilit niyang binubuyo, ginagatungan. Ay ang problema, mukhang maganda ang amats ngayon ni Duterte. hindi galit. Hindi po, mas mabuti yung malayo. Hindi na kailangan po na magsama-sama na o sama-sama na kayo na doon. Dito lang kami. Kaya sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sing on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So mapaligaya na kayo na. So kayo mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nagkabao na ako.
kung nga nahimik ka na nga lang sana, limot ka na eh. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi niyo, ganito, sabi, fuck you. Well, Matandang bastos talaga eh. No? Ay, nako, Duterte. Ano ba yan? Bad trip siya eh. Gaguhan rin kasi ni Harry Roque rito eh. Paulit-ulit na lang na, boss, iniwan tayo ni Tolentino. Ano sabi mo? Chavit Singson, tatakbo ba rito sa atin yan? Susuportahan mo ba? Tapos sumagot, sa tingin mo tatakbo yan ang senador sa atin? Kaibigan yan? Kababayan niya na presidente. O dinapikon yung mama. Mabuti pa magsilayas na kayo sa PDP laban. Ako na lang mag-isa, mas mabuti pa sa akin. Ako na lang mag-isa. Kung matalo ako lang mag-isa lulubog. O kayo, magpakaligaya na kayo doon. Yes, Duterte lang malakas. Ito ang pambansang simbolo ng full moronics. Kailangan full morons ka. Kailangan gumaganito ka. Diba?